1, 2, 3. So during inspection natin sa wiring, ang dami nating nakitang energy saving na patch na nakadikit sa mga wire. Yan, kung makikita natin na halos binalot niya na ng nakapulupot na papel tapos nilagyan ng electrical tape. Ito ay nakalagay sa kanyang wiring. So ang dami niyan. So ito daw is energy saving eco patch. So i-test natin kung totoo ba to o kung gumagana ba to. So i-test natin kung gumagana ba talaga tong energy saver na to, eco patch na energy saver na to, kung nakakabawas nga ba to ng konsumo ng kuryente. So kailangan natin is mayroon tayong ammeter dito para matest natin yung load nya. So ito yung ating ilulog, itong inko na heat gun, itong inko na heat gun ang ilulog natin. So nang gagawin natin is i-energize natin to ng hindi pa natin nakakabitan ng eco patch na energy saver daw. So saksak natin dito sa ating power cord. Ilagay natin yung meter natin. Ayan. So test natin sa full na function. Okay, on. So pumalo siya ng 8 ampere. Ayan, 7.9 ampere, 8 to 7.9 ampere. Stop natin. So ngayon is lalagyan na natin ito ng eco patch based doon sa instruction na pinakikita nila sa kanilang video. So may video to sa YouTube and then sa Facebook meron din. So based sa instruction, ganito yung gagawin. So ngayon matitest natin kung hindi na ba talaga yung consume, makasave nga ba tayo sa kuryente. Lagyan natin ng tape dito sa may bandang taas, and then ipupulupot natin dito sa cord, power cord ng ating load. Ayan. So ganito lang natin i-test natin kung talagang okay ba to, kung makakasave nga ba tayo ng kuryente, konsumo. So after natin mapulupot, lalagyan ng tape para mabalot siya. So kanina is 8 ampere to 7.9 yung load natin nung wala pang itong ganitong patch na energy saver sinasabi. Ayan o, Bioinformation Technology, power by Bioinformation Technology. So itong QR code na to, hindi ito ma-scan. Ewan kung bakit nilagyan nila ng QR code, pero hindi natin ma-scan to. Kahit anong gawin ng scanner natin, hindi ito ma-scan. So i-test na natin na meron siyang ganito, kung ilang ampere. Power up natin. Ayan. Okay. So full power ulit. 1, 2, 3. So walang nangyari, hindi bumaba yung consume na kinakain ng kuryente ng heat gun natin. So ganoon pa din. So yung energy receiver na to is palagay ko hindi to gumagana. Walang yan, walang kwenta kasi papel lang na ipupulupot mo dyan. So wala talaga. So tinest natin kung legit ba siya o makakatipid talaga. So based sa ating experiment, ating pag-test, wala tayong nakita na nagbawas siya ng konsumo ng kuryente. So yun lang. Okay.